Nakakita ka na ba ng aswang? Kung hindi pa, pakinggan mo muna tong karanasan na to. Tapos isipin mo kung gusto mo pa bang makakita ng isa. Kaya't ano pa bang hinihintay natin? Simulan na ang aswangan. Bali-balita pa noon ang gumagalang aswang sa Bacolod. Akala nila noon na wala na ang aswang sa karatig bayan ng Himamaylan. Ngunit ayon sa pagkakakwento ni Carol, parang lumipat pa daw ito sa mismong syudad kung saan siya nakatira. Hindi naman daw ito naging malaking balita dahil karamihan naman ng mga tao doon ay hindi pa naman nakakakita ng kahit anong nilalang na katulad nito. Tamang bali-balita lang at mga kwento-kwento ang naririnig niya. Hanggang sa mabuntis ang kanyang ate na nooy 5 buwan nang nagdadalang tao at naninirahang kasama nila. 2019 din daw ito nangyari, mga bandang Oktubre. Kausap daw nito ang kanyang nooy boyfriend sa Facebook mga bandang 11:00 ng gabi. Magka-video call daw sila nito habang nasa veranda naman si Carol. Habang nag-uusap daw silang dalawa, nagloko daw ang boyfriend niya na may nakita daw itong malaking paniki na lumipad sa likod ng dalaga. Nagtawanan pa daw ang mga ito. Pero paulit-ulit daw sinasabi ng boyfriend niya na meron daw talaga siyang nakitang malaking paniki. Nakatambay daw ito ngayon sa isang puno ng santol na nasa kanyang likuran. Sinabi pa nito sa kanya na tignan niya ito para maniwala siya. Pero sa sobrang takot ni Carol, imbes na tignan niya ito, dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay nila at ikinanda daw ang pinto. Inaway pa nga daw nito yung boyfriend niya dahil bakit daw ito nagloloko ng ganon. Pinabulaan na naman ito ng lalaki at talaga naman daw may nakita siya. Sinabi din ni Carol na kasama nila noon ang ate niyang buntis kaya ganoon na lang ang takot ng dalaga sa narinig. Mga ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig ito ng parang malalakas na pagaspas ng malaking ibon na paikot-ikot sa bahay nila. Siguro, hindi lang siya ang nakarinig noon kasi nagising din daw ang mga magulang niya, maging ang kuya niya na nagbabakasyon noong mga panahong yun sa kanila. Hindi mapaniwalain ang kanyang pamilya sa mga ganitong nilalang. Ngunit ang nanay ni Carol ay kumbinsido na aswang ang nasa labas ng bahay. Naaamoy siguro nito na may nagdadalang tao sa loob. Maya-maya pa ay biglang may malakas na kalabog na nagmula sa bubungan. Walang kesame yung bubong ng bahay nila. Kaya kahit kaunting kaluskos sa yero ay dinig na dinig sa loob. Maya-maya pa ay narinig na nila na sumisigaw yung ate niya mula sa kwarto, kaya't dali-dali silang nagpunta doon upang tignan. Laking gulat nila nang makitang basang-basa yung ate niya ng mabahong tubig. Napakalansa daw, tapos medyo malagkit, parang laway. Sobrang dami daw nito na halos mabasa ang kumot ng ate niya. Hindi naman daw matagal na nandoon yung basa na yon. As in, parang bago lang daw talaga. Pinalipat nila sa sala yung ate niya at kumuha ng itim na t-shirt yung nanay niya at ipinatong sa tiyan nito. Ang sabi ng nanay niya, epektibo daw yon para hindi makita ng aswang kung saan ilalapat yung dila niya para kunin ang hindi pa nasisilang na sanggol.
Kumuha naman ng itak at walis tingting ang kuya at tatay niya. Hinasa nila ito at hinahampas ng mabigat sa mga pader at mga kasirola kasi yung ingay daw na nabubuo nito ay makapagpapaalis sa aswang na nasa bubungan nila. Purong takot lang ang naramdaman nilang mag-anak noong mga oras na yon, na silang mag-ina ay nakayakap na lang sa ate niya para hindi malapitan ng nilalang na ito. Lalabasin na sana ng tatay niya para tignan kung ano yung nasa bubong, ngunit pinigilan nila ito dahil sobrang delikado. Kung tao o hayop ito, siguro ayos lang. Pero kung aswang talaga, ay mapapahamak ang kanilang ama at baka iyon pa ang maging sanhi ng pagkawala nito. Sa nangyayaring palitan nila ng diskusyon, naisipan na ng kuya niya na siya na lang ang lalabas upang tignan kung ano o sino ito. Pinagdala ito ng itak at maraming tinidor. Silver daw kasi yung mga tinidor nila. At ayon sa nanay niya, mabisa daw pantaboy ng aswang ang mga matutulis na bagay, lalo na kapag gawa ito sa pilak. Parang nakakasunog daw ito ng kanilang mga balat, kaya't ayaw ng mga nilalang na ito sa mga ganoong bagay. Pinagdala din nila ito ng asin, pandagdag pantaboy na rin. Hindi na nga daw sana maniniwala yung kuya niya, pero yung madaming laway na nakita nila ay sadyang katakataka. Lumabas daw ito ng dahan-dahan sa pinto habang ihinahampas ang itak sa mga haligi ng teres, maging sa mga pader, habang sumisigaw at nagtatanong kung sino ba yung nasa bubong. Nakasunod naman daw sa likod ang kanilang ama na nakadungaw lang sa pinto na tinitignan ng anak na lalaki. Kung sakaling atakihin ito ng aswang, ay mabilis itong makakapagbigay ng saklolo. Pagkalabas nito sa bakuran, nanahimik na lang daw ang lahat. Hanggang sa may narinig silang parang bumagsak mula sa bubungan papunta sa lupa. Mabigat daw ang mga paa nito na parang tao na tumalon mula sa taas. Tinakbo ito agad ng kuya niya, pero laking gulat nito nang makitang may kambing na kulay itim ang nasa gilid ng bahay nila sa tapat ng bintana ng kwarto kung saan natutulog ang kapatid na buntis. Inambaan daw niya ito ng itak at hinasa ang mga tinidor sa bakal at nagtatakbo daw ang kambing na ito palayo. Pumasok ang kuya niya sa bahay at doon sinabi ang nakita. Ang dati hindi paniniwala sa mga ganoong nilalang ay napalitan ng lubos na takot. Sinunod lang daw nila ang mga payo ng nanay nila at sa awa ng Diyos ay hindi na daw bumalik ang aswang na yun hanggang sa maipanganak ang kanyang pamangkin. Maraming salamat sa pakikinig ng ating karanasan ngayong gabi. Sa totoo lang minsan hindi pa din ako nakakakita ng aswang. Isang beses lang narinig ko sila noong nagbakasyon ako sa Dumaguete, tapos yung ibon yun lang. Ibon lang yung nakita ko, pero kung ganitong may chance na face to face, hindi ko alam kung talagang anong yung gagawin ko. Pero kung kayo, ano bang gagawin nyo? I-comment nyo sa baba. I-comment nyo sa baba. Pero kung gusto nyo magpadala ng sarili ninyong karanasan, ay maaari nyo akong i-message sa ating Facebook page na ScreamPHOfficial o sa ating email address na screamphofficial@gmail.com. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.